Sobrang sakit nga ng ulo ko nga kagabi kaya naman napahilot nga ako sa aking panganay. At nagpabili nga ako sa kanya ng gamot para gumaling nga kaagad ako. Sa sobrang sakit nga ng ulo ko kagabi, hindi na nga din ako nakapaglabar at ito na nga't umaga na nga at nag-aasikaso na nga ako ng aalmusalin nga namin. Ilalaga ko lang pala dyan yung saging kung magugustuhan nga ng mga anak ko ay yan nga yung aalmusalin nga nila. Sobrang hinog na nga yan kaya na masarap nga yan sa kape. Nakapagsaing na din pala ako dyan ng kanin kasi kung ayaw nga nila ng saging ay mabilis na lang naman bumili nga ng ulam dun sa labas. Bago nga ako bumili ito, niligpit ko nga muna itong higaan nga namin dito sa sala. Bago nga ako bumili ay tinanong ko nga muna sila kung ano nga ang gusto nilang ulam. Sabi nga ng aking panganay ay gusto nga niyang mag-ulam daw ng pansit kaya pansit na lang ang binili ko. Hindi ko na din pala natanong nga yung aking bunso kung ano nga ang gustong ulam niya. Pero alam ko nga marami nga matitira dito kasi marami naman itong pansit na to at alam ko naman kakain din yung aking bunso. Dahil gustong gusto naman ng aking bunso na mag-ulam nga din ng pansit na ganitong luto nga. Ayaw ko nga sana papasukin yung aking bunso kasi may nakikita nga akong pula-pula dun sa kanyang mga katawan. Pero nung sinabi ko nga sa kanya na wag na muna siyang pumasok ay nag-iiyak na nga siya dahil gusto nga daw niya pumasok. Pagkatapos ko nga silang pakainan, ito nga at inuna ko nga muna itong bunso at hindi ko nga siya niligo dahil takot nga akong liguan siya. Dahil nga sa pamumula nga ng kanyang mga balat. At ang kanyang ate ay tapos na nga din maligo ng mga oras na yan kaya naman nandito na nga kami sa school. At tignan nyo naman yung aking dalawang anak, may pa holding hands pa nga sila. Tamang-tama lang yung pagdating nga namin dito sa school dahil mag-aalas 7 na ng mga oras na yan. Napadaan pa nga kami dito dahil gusto nga bumili ng aking bunso. Pero ang gusto nga niyang bilhin ay mga candy or di kaya chocolate kaya sabi ko naman sa kanya hindi nga pwede yun sa kanya. At yung pinakagilid nga ang napili nga niya at hindi ko nga alam kung ano nga laman yan. Akala ko nga laruan nga ang napili niya pero hindi pala kasi isang ori nga pala din ng candy. At nung nabuksan niya akala ko nga siya ang unang kakain nito pero ako nga ang sinubuan. Sobrang nipis nga nito na parang akala may papel lang pero nung natikman ko nga ay lasang Colgate lang. At ito naman si Kuya, sobrang nag-i-enjoy ako kasi akala ko nga normal lang na pagpapadyak pero sumasayaw nga siya at nakaka-enjoy talagang tignan pag ganito nga yung masakyan mo. Wala nga siyang kaalam-alam na kinuhanan ko nga siya ng video dahil sa sobrang tuwa ko nga sa kanya ay hindi ko nga namalaya na palapit na nga pala kami. Pagbaba nga namin ay wala nga barya si Kuya ka naman nagbili na lang ako ng ulam para nga mabaryahan nga yung pera. Mga oras na yun ay nag-aantay pa nga kami sa teacher niya. Noong mga oras na yun ay pauwi na nga sila at umiyak pa nga yung aking bunso. Hanggang sa makarating na nga kami ng bahay, iyak pa rin siya ng iyak dahil masakit nga ang kanyang singaw. Dali-dali ko nga tinanggal itong medyas ng aking bunso dahil sobrang naawa na nga ako sa kanya dahil iyak nga siya ng iyak at hindi nga siya mapatahan. Ito naman si Kuya natuwa nga ako sa kanya dahil nahulog nga yung sombrero ng aking anak at dali-dali nga niyang kinuha. Para nga maibigay nga sa akin habang tumatakbo nga siya o diba ang galing niya. At nung mga oras na to ay oras na nga ng merienda, tignan nyo naman nag-assignment nga yung aking dalawang anak. Maraming salamat sa mga nanonood hanggang dito na lang, paalam!